The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Yun po, no? Sabi, busilak sa ating mga kwentuhan. Talaga maging busilak po ang ating pagtalakay sa hapon po ito. Magandang hapon po sa inyo. Ilang araw pa lang nakakalipas ang ating araw ng kalayaan. Although nakakalipas pero nasa puso pa rin natin yan. Tayo malaya sa pamagitan rin ng ating radio program. Natatalakay po natin ang dapat natin talakayin. Pero alam ko, magiging mainit ang talakayan kasi nga ang organization po ng ating mga kababayan po dyan sa Hong Kong, ito po isang progressive alliance ng mga Filipino migrant workers. In other words, no holds barred ang ating guest. Ayan, marami tayong pag-usapan sapagkat sila po ang nakipaglaban sa mga karapatan ng ating pong mga kababayan na nagtatrabaho dyan po sa Hong Kong. At dahil dyan, inaasahan po natin magiging maganda, malalim at very insightful ang ating talakayan. Ang ating magiging guest ay walang iba kundi si Ma'am Dolores Valladares Pelaez. Yan, pag sinabing Pelaez talagang magagaling yan eh. Ako nga ang isa sa hinangaan kong sa 5 politiko na hinangan ko magmula nung araw. Ang isa sa hinangan ko si Emmanuel Pelaez, dating Vice Presidente. Napakahusay, napakagaling, pinagmamalaki yan dyan po sa Cagayan de Oro. Naging senator ng ating bansa at talaga pong wow, ang galing talaga. Sana ang mga politiko natin katulad niyan. Kaya isang Pelaez po ang ating guest. Magandang hapon po sa iyo, ma'am. Magandang hapon po. Ayan. Ay, medyo makulimlim po sa amin dito sa Hong Kong. Medyo binabagyo, inuulan kami. Ganun ba? Pero sa atin ay mainit. Oh yes, painitin natin ang ating talakayan, Ma'am Dolores. Pero bago ang lahat bumati muna kayo ng talagang pagbati na mainit para sa ating kababayan at yung gusto niyo sabihin bilang introduction sa inyo na rin bibigay ko ang pagkakataon. Opo, magandang hapon po muli sa lahat. Ako nga po si Dolores Valladares Pelaez. Yung Pelaez po sa asawa ko po yun. Ganun ba? Nakwento niyo po kanina, kinukwento niya rin sa akin. Sabi niya nga ay polito ko nga daw po. Bisaya. Talaga Cagayan, di ba? Cagayan de Oro ba ang iyong mister? Iloilo po ang aking... okay. Anyway, magkatabi din niya. Alam ko kasi si... yes, naging representative ng din yan ng Cagayan de Oro. Anyway, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa mga migrant workers dyan sa Hong Kong. Pero bago ang lahat din siyempre umpisa natin. Pero baka may gusto mo nang batiin na bago natin umpisa natin pagtalakay. Opo, tsaka pakilala ko rin po yung organization, no? So, unang-una, salamat po sa pag-imbita. This is my first time sa WBL at any invitation po na makakatulong para magkapag-share kami ng mga issues natin dito sa Hong Kong ay malaking bagay po. At binabati ko na rin lahat po ng family namin, mga Valladares, Taharan, mga Pelaez, no? At syempre sa lahat po ng mga nanonood, nakikinig sa inyong programa. So, yung UNIFIL po ay isa sa pinakamatagal at one of the progressive org nga po dito sa Hong Kong kasi magpo-40th na po kami. Mag-anniversary na kami ng aming 40th anniversary. Next year since 1985, Ma'am Dolores, no? po. Okay. May 12, 1985 na-establish po yung UNIFIL sa Hong Kong mula po doon sa sabihin na nating nagkaroon kasi ng malaking issue dito nung forced remittance. Nung araw po kasi
nung late President Marcos nagkaroon siya ng order, sabi niya sa lahat ng workers sa Hong Kong at sa ibang bansa na kailangan mag-remit kayo ng 50 to 70% of your salary every month. At pag hindi nyo po yan through bank channel, ibig sabihin legal channel, pag hindi nyo po yan ginawa ay hindi po mapoprocess yung kontrata o hindi kayo makakapag-renew ng passport. So at that time, syempre, hirap yung mga worker, pag mapoprocess sila ng kontrata at magre-renew ng passport, they have to remit 50 to 70% ng kanilang salary. So nangyari, malaki po. So nangungutang sila, nag-mushroom yung mga pautangan dito at hindi maganda yung epekto sa mga workers. So inoppose po yun and then for several months, 4 to 5 months, nawala yung punitive, yung punishment, yung punitive action. So nung nawala yung punitive action na yon, so normal na nakakapag-remit yung mga kababayan. Hindi sila napupunta. Tapos doon po nagsimula yung UNIFIL. Nabuo yung UNIFIL mula doon sa campaign sa yun. Kaya nga, Ma'am Dolores, yun ang kahalagaan ng mga organization, lalo na ng mga progressive organization, para sila yung makipaglaban sa mga karapatan ng ating mga kababayan. Siyempre, wala silang laban eh. Nasa ibang lugar tayo, nasa iba yung dagat tayo. Siyempre, tayo kumbaga kung ano lang dinidikta sa atin ng host country, yun lang ating sinusunod. Pero dahil sa organization ninyo, pinaglalaban. Pero meron naman, halimbawa naman, hindi naman kayo ginigipit ng host country considering Hong Kong is under ng communist. Hindi, wag na natin kasi alam na natin yan. May mga bagay na hindi tayo pwedeng mabanggit kasi sensitive. Pero syempre sa matagal na panahon, ang problema kasi sa atin, once po na umalis kasi yung mga OFW, hindi complete ang orientation eh. Hindi na ibibigay yung pinaka kailangan niya eh. Halimbawa, pagpunta mo dun sa bansa, ano ba talaga yung ano bang klaseng bansa pupuntahan mo, anong mga batas nila and everything. Yung mga umalis kasi sa atin, ang mas naibibigay na orientation, pagdating mo doon, of course, saan ang consulate natin, tapos susunod na saan ka magre-remit, kasi ang nagbibigay ng orientation, yung pre-departure, mga bangko, mga agency. So, pagdating mo doon, pag sweldo mo, punta ka dito sa bangko na ito. Dito ka mag-remit. Kaya para may kinalaman sa kanilang negosyo, no? Opo. Kaya yung right to worker, parang kung nagka-problema ka, aside from sa konsulado, ano pong pwede mong gawin, saan ka pa pwedeng tumakbo, halimbawa, sino-sino mga institusyon, ang pwede mong lapitan, kalagayan. So, lalo na yung kultura ng bansa, lang may problema na. Lalo na, ma'am, yung kultura ng bansang pupuntahan nyo, di ba? Dapat aware ka. Yes. Siyempre, katulad tayo, nasa Christian country tayo, kung pupunta ka sa ibang reliyon, siyempre, mahirap mag-adapt. Alam ko, before mayroong pre-orientation, yung mga pre-departure orientation, yes ma'am. Alam ko dati meron wala na ba yan? Dati pa ginagawa yan sa lumang building dyan sa malapit sa DFA di ba? Meron pa rin po yan. Di lang ako sure kung binago uli ang pangalan kasi minsan pag nagpapalit ng gobyerno, napapalitan yung pangalan pero same naman. Tapos meron ding post-departure, ibig sabihin yung pagdating dito ng mga workers. So, ini-initiate ng Philippine government tapos may mga non-government organization din na nagbibigay ng post-arrival orientation. So, maganda yun kasi para ma-equip yung worker dahil hindi mo nga alam dito, pagdating dito, hindi na balanse ang right mo Siyempre, yung employer, sila na yung makapangyarihan kasi sila nagpapasahod, sila kumuha sa'yo. Okay. Ma'am, sige ma'am, lahat yan hihimayin natin, mga bagay lalo na yung mga issue na dapat pinag-usapan, lalo na alam ko magkakaroon kayo in the coming days sa isang simbahan nata na yung parang pag-uusapan yung mga malalalim na mga issues na nangyayari sa Pilipinas at syempre para kahit na nasa ibang bansa yung ating kababayan dyan sa Hong Kong, aware sila sa nangyayari. Pero bago yan, kung saan pangkalatang kalagayan ng mga kababaihan nating mga migrant workers dyan sa Hong Kong?
Well, generally, masasabi naman nating maayos. Meron po tayong 210 domestic workers, 200,000 Filipino Aha. domestic workers sa Hong Kong. Ganun nga Tapos pala karami, no? opo, after the pandemic, nagsimula na uling magbalikan yung mga worker dito. Tapos merong mga umaalis pero pumupunta naman sa ibang bansa. They are not coming back home. So, merong din mga residente po dito na mainly ay yung mga musician, family of musician, tapos yung mga nagtatrabaho sa mga offices, bangko, and other services. So, mga 230,000 Filipinos meron tayo dito sa Hong Kong. Sa maliit na bansa na may 7.5 million population lang. Para lumalabas malaking percentage ng mga Pilipino dyan, di ba? Lalo malaki na po. Tapos may Indonesians din na para mga 350,000 po domestic workers sa Hong Kong ngayon. Kasama ang Indonesia. Tayo dominating pala na tayo bansa. pa rin po ang pinakamarami. Okay, sige. Ilang percent yung ma'am, yung mga musikero? Kasi ano ko yan dahil ang aking mahal sa buhay ay isang musikero, kaya ilang percent, ma'am, yung mga musician? Hindi po ako ganong wala na kasing parang study pero yung unang pasok kasi ng mga migrant workers tsaka dito, yung pagpunta dito mga musicians so yes, kung may 210 Filipinos tayo dito siguro, tapos 20,000 yung musician families. Wow, ganun karami ganun karami. Marami din po kasi. So, pag pumunta ka pala ng mga bar, mga club, pwede ka mag-request ng Tagalog song. Pwede po. Marami naman sila, kaya lang yung ating mga tawag dyan, mga band, may mga particular places din sila. Mas marami nung araw. I mean, kasi magta 30 years na ako dito. Mas marami po noon. Ngayon medyo dahil may mga karaoke na, may mga ibang klase na ng Pero may tumutugtog pa rin ng live. Marami tayong mga entertainers sa Disneyland. Yan. Okay. Ma'am, yung sa sitwasyon niyo dyan, yung mga Pilipina, anong kadalasan na dinudulog sa inyo? Yung mga problema nila? Anong kadalasan? Pag dalawang bagay kasi pag galing sa Pilipinas, mga bagong dating, mga fresh pa yan, yung mga utang nila sa Pilipinas, malaking binayad sa recruitment agency kasi talagang hindi ka naman makapunta dito ng free, kahit sabi ng batas natin ay no placement fee. Since 2006 po yun, dapat walang placement fee, pero yun, magbabayad pa rin sila. So kung mga bago yan, masyan yung mga issue, tsaka yung mga mandatory fees, kasi bago makalabas ng bansa, talagang ang dami nung dami binabayaran, mandatory PhilHealth, mandatory pag-ibig, mandatory insurance, mandatory SSS, lahat po, OWA, POE, puro mandatory po. So, malaking gastos in short. Kaya pagdating dito, paano nila yun mababayaran? Tapos siyempre may naku-culture shock din dahil iba nga yung kultura natin, iba yung kalagayan dito. Tapos yung walang job security, tapos yung oras ng trabaho talaga is very mahirap dahil walang oras, walang limit ang oras ng trabaho dahil naka-live-in sa employment. So parang gising ka ng 5, 6 kung anong oras matapos ang pagkain, pagtatrabaho mo sa employer mo, minsan 11, 12, tsaka ka palang titigil, ganon. Kasi walang working hours regulation. Na parang 8 hours ka lang magtatrabaho tapos na, kumain sila o hindi, okay na. Pero dito kasi dahil live-in, ang mga domestic worker, yun yung isa sa malaking problema. Yung pagod sa mahabang oras ng trabaho. Lumalabas nga 24/7, ma'am, no? Di ba? 24/7 on call, tapos 16 hours minimum ang oras ng pagtatrabaho.
Tapos, syempre, depende nga sa employer mo. Kung may baby ka, di, syempre, mas puyat ka. Lalo kung nasa iyo yung baby, ganon. Pero ang pinakatanong ngayon niyan, ganito. Yan ba'y sapat yung pagtatrabaho ng isang Pinay dyan sa Hong Kong sapat ba yung sweldong binibigay sa kanila on an average, yung sa level na binibigay ng mga o yung patakaran dyan sa Hong Kong? Mahirap sukatin po ang sapat pero meron kaming campaign on living wage. Kung pagbabatayan yung call namin sa living wage, hindi enough yung current na sahod kasi at the moment ang sweldo ay 4,860 Hong Kong dollars, parang ganon. Per month, per month po yan. Depende sa ano natin, palitan. Minsan mas malaki, gaya ngayon kung 7.5 per 1 Hong Kong, di medyo malaki yan. Minsan bababa, magiging 6. Pero yun nga, hindi parang sabing hindi livable wage, hindi commensurate. Hindi talaga dahil ang taas ng standard of living sa Hong Kong. Very costly ang pagkain. In other words, mami, not sufficient para sa mga binibigay sa mga pamilya back home, di ba? Oo, kasi pag sumweldo po kami dito, hindi naman lahat yan papadala mo Kasi hindi ka rin naman nakakakain ng nutrition sa employer mo. So, kailangan bumili ng pagkain ng mga worker. So, spend mo yan dito. Babayad sila ng utang. Bibayaran nila dito yan. Tapos, sa study naman namin, sa research, around 40 or malaki na yung 50% ng sahod ng worker ang napapadala niya. Tapos yung natitira, dito niya ginagamit dito sa Hong Kong ginagastos. Kaya hindi totoo yung sinasabi na ang laki-laki ng kita nyo pag kinonvert sa peso. Oo nga naman. Pinapadala nyo, hindi po yung totoo. Hindi, walang batay. Tsaka walang batayan, no? Walang basis. Kasi parang, paano na lang? Paano kami bibili ng pagkain kung wala kaming pera? Tsaka may mga personal needs. May transportation kang ginagastos, yung communication mo sa family. So lahat yan, gastos yan Okay. Ma'am, panawagan sa ating mga kababayan sa radyo, hindi na mismo sa YouTube at sa Facebook Live, no? Yung pumipid sa radyo, pag nagkataon na pumipid kayo ngayon, nakikinig kayo, huwag kayong kumala sapagkat importante ito, sapagkat ang pinag-uusapan natin mga migrant workers, kasi maaring kayo dyan sa pamilya nyo o kayo nakikinig, may mga kapatid, anak, mga magulang, mga pinsan, pamangkin na nagtatrabaho, hindi lang sa Hong Kong, sa ibang bansa na rin, sapagkat pinag-uusapan natin yung mga bagay nga na mga migrant workers, na mga Pilipino. Kahit huwag kayong kumalas, marami kayong matutunan kay Ma'am Dolores, sapagkat siya po ay talagang matagal na at ang kanilang organization, progressive organization, ay talagang maraming sasabihin. Ma'am, pwede ba natin sabihin na talagang merong talagang huge gap, malayong gap, yung sistema ng pagpapasweldo sa mga mismong local, yung mga ibig sabihin yung mga nakatira diyan ng mga Hong Kongers, nagtatrabaho sila kumpara sa sweldo ng mga migrant worker. Ibig sabihin, gaano katindi ang layo? Kunyari, isang empleyado, kaya ba niya na ordinary empleyado magkaroon pa rin ng isang Pilipina na tutulong sa kanyang bahay para alagaan ang kanyang mga anak? Pwede po. Ang tawag namin doon mga middle class family. Kung nasa middle class family ka, kasi ang pag-hire ng domestic worker dito, merong bracket, may specific amount dapat na sinasahod ang employer. So kung sumasahod siya ng 15,500 Hong Kong dollars per month, pwede siyang mag-hire. Pwede na siyang mag-hire. So, ang nangyayari dyan, sa experience po namin, maraming middle class family na kasi kung kaya na ng isa, pwede. Pero kung sweldo nung isa ay hindi enough, mini-merge nung family, halimbawa, asawa at yung mag-asawa, pag merge nila yung kanilang sahod para sabihin na kaya namin kumuha ng worker, so
para mag-alaga. Kasi importante sa kanila mag-alaga ng anak, mag-alaga ng matanda, mag-maintain sa bahay para si nanay o kaya si tatay makapagtrabaho. Kasi pag once na nakapagtrabaho both yung parents, mas malaki yung take-home money nila kaysa isa lang yung sa nagtatrabaho. Kaya kahit nagpapasweldo sila ng worker, kinakaya pa rin nila. So mga middle class family po yan. Doon naman sa ibang mga workers, halimbawa, tatrabaho sa mga restaurant, sa mga service center, medyo mabababa din ng mga sahod ng mga yan at sila rin nagko-call din sila ng taas ng sahod. Kasi ang mahirap sa kanila, umupa sila ng bahay, tapos marami rin silang gastos, syempre, lahat nandito. Ang worker natin, hindi man siya umuupa ng bahay, pero relatively, mas mababa yung sahod pa rin niya. Kasi naka-live-in kaysa dun sa ibang local workers. Kaya talagang ang call is to increase yung wage for a living wage. Ang call namin ngayon, 6,000 6,014. Mula sa 4,008, dapat maging 6,000 man lang yung sahod para at least living wage. So maka-adapt kami kasi talagang patas ng patas ang pagkain. Yung McDo nga dito, dati yan ang pinakamura Pero ngayon, one of the expensive. Nagmahal na rin po. So, may mga ganun pong policy. Kaya kung makakakuha yung mga hindi well-off family na worker lang, pwede, mga middle class family po yan. Okay. Ma'am, kayo sa UNIPIL, sa inyong pag-aaral, ano ba tamang dapat na sweldo ng isang domestic helper? Meron kaming study na ginawa. Okay, sige. Sige. Yung study na ginawa namin, medyo hindi ko na-ready computation, pero komplikado. Hindi naman komplikado. Sige lang. Yung resulta lang. Ang call po lang nga namin living wage kasi ang paniniwala namin, hindi lang siya simpleng wage increase kasi ang wage increase pwedeng parang dagdagan ka ng 50, 100 kada buwan. Wage increase yun. Pero kung living wage ka, ang pinag-uusapan doon, sahod na kaya mong mabuhay ng maayos ng worker at saka yung family niya. So, yun yung tinatawag na living wage. Kaya nga mula doon sa 4,000 na panawagan, yung 4,008 na sahod ngayon ay kinocall namin na tumaas siya ng 6,016. May butal, no? Kasi batay doon sa computation namin, based sa hourly work, sahod ng mga manggagawa sa Hong Kong, tapos yung kalagayang naka-stay in kami, at kalagayang hindi rin naman kami umuupa ng bahay, no? Pero may mga konsumo rin naman kami sa loob ng employer. Kinaltas din namin sa computation kasi parang isipin din namin, gumagastos kami sa tubig, sa kuryente. So may mga amount din yan. Kaya ang matitira na lang dun sa computation, around 6,016. So yun po yung current call namin sa livable wage or minimum allowable wage ng domestic workers sa Hong Kong. Pero ma'am, kumpara sa mga ibang domestic helper na sa ibang bansa, maganda naman ang yung salary dyan sa Hong Kong. I mean, yung sa Middle East. Yeah, ganito. Meron kasi tayong policy sa Pilipinas, halimbawa dyan sa mga Middle East and other countries. Kung domestic worker ka, caregiver, caretakers, at least ang sinasabi ng government natin, dapat hindi bababa sa $400 ang sahod kada buwan. Pero marami pong experience lalo sa Middle East na na nababago. May contract substitution kasi doon. Tapos yung iba po sumasahod lang mga $200, ganun. Tapos walang day off. Kung Hong Kong yan, mas mataas yan sa nire-require ng ating batas sa Pilipinas. Pero ang problema kasi nung $400 na yun to other countries ay wala siyang pangil Hindi mo siya pwedeng i-push sa ibang mga bansa kasi they just can easily hindi pansinin.
Kasi wala namang parang sige, pag hindi nila yan binigay, wala namang mangyayari sa mga countries na ito. Yung worker, gumastos na, nandun na sila. So wala na silang choice kundi tanggapin yung mababa na sahod. At the moment, with the current situation ng Hong Kong na napakahirap nung lagay niya ngayon sa nag-i-inflation nga matindi ang inflation So hindi na sumasapat yung sahod niya, hindi na rin siya actually competitive with other countries. Kasi noon, yung gobyerno ng Hong Kong yan ang sinasabi, even our government sabi nila na okay sa Hong Kong kasi mas malaki ang sahod niyo dyan kumpara sa Malaysia, kumpara sa Singapore. Pero ngayon hindi na halos nagpapareho na rin. Wala na nga natitake home ang mga sa-save yung mga worker dahil talagang hindi naman nakukuha nga yung living wage. So kami yan every year. Kaso piecemeal ang installment. Pero last year, because of the consistent pag-campaign dun sa living wage, nag-increase ng $140 yung sahod namin every month. Wow. So, na din. Pabasahin. Yes. Ma'am, pero ganito, yung nabanggit mo yung government, syempre, may mga kinalaman ng mga bawat sa bansa na pinupuntahan nating mga domestic workers nating mga kababayan, yung gobyerno sila gumagawa ng policy, di ba? Ang government ng Hong Kong, syempre, wag na natin kumpara yung before na hindi pa hawak ng China, ng British pang may hawak. Syempre, mas maluwag noon. Pero wag na natin compare. No comment na tayo dyan. Yung excessive na working hours, kumpara sa mga ibang bansa, fair naman yung sa Hong Kong. Ibig sabihin, okay naman, tanggap niyo naman yung sa sweldo nga at saka yung working hours. Sabi mo, 16 hours. Sa totoo lang, mahirap Mahirap mong sabing tanggapin hindi kasi wala naman pong choice dahil ganun yung arrangement Ganun yung arrangement. Kaya may call kami nung optional leave out arrangement, optional. Ibig sabihin, dati kasi pwede yung leave out arrangement na para maiwasan yung mahabang oras ng pagtatrabaho, may option na mag-leave out yung worker. Allow po yon noon, prior 2003. So may mga lalo na yung mga expat ang employer, tapos maliliit kasi ang bahay dito, lalo na kung middle class family. So tapos gusto nila ng privacy, yung worker nila ay hinahanapan nila ng bed space para hindi nila kasama na sa bahay. So meron silang privacy. So natatapos na din yung work ng worker. So pwede po yun. Kaya lang nung nag-2003, kasagsagan din yan ng SARS, maraming issue sa Hong Kong. After noon, ginawa ng mandatory yung live-in arrangement. Lahat ng bagong employer na kukuha ng worker ng 2003 hanggang sa kasalukuyan, hindi na pwedeng magpa-leave out. Unless, ang exception, kung yung employer ay dati nang nagpapa-leave out. Kung ginagawa niya na yun before. Pero kung bagong employer ka lang ng 2003, hindi ka pwedeng mag-leave out arrangement. Ang problema, pag violate mo yun, mapoprosecute ang malamang yung worker. Kaya meron dito minsan nire-raid yung mga bahay ng worker tapos kinakasuhan yung mga manggagawa. Sa totoo lang, hindi naman nila kasalanan yun dahil hindi naman nila mo-offer yun sa employer ng ay gusto ko leave out, gusto ko pataas ang sahod ko agad. Kasi hindi mo kayang i-bargain agad yun sa employer Ang last say pa rin nun si employer na kung anong sabihin niya, yun lang kaya mong gawin. Kaya mong tanggapin. Kasi pag hindi, lalo na pag terminated ka o naghahanap ka ng bagong employer, hindi ka na makakapagtagal sa Hong Kong. Allowed lang kami to stay for lang 14 days. Pag na-terminate yung kontrata namin. So allowed lang kami mag-stay ng 14 days and you have to do everything. Maghanap ng employer, maglipat ng mga gamit mo. Pag wala ka nahanap within 14 days, alis ka ng Hong Kong. Yeah, okay. Ma'am, yung sharing of room, di ba, siyempre yung ibang mga kababayan natin dahil yung hindi naman ganun kayaman yung
yung kanilang pinaglilingkuran. Hindi naman, sabi nyo nga, hindi yung mga mayayaman kayang kumuha ng bahay para sa ating mga kababayan. Ano yung mga nangyayari? I mean, hindi ba mahirap yan sa dahil nga parang wala na silang privacy masyado, di ba? Dahil although may sarili silang kwarto, pero iba yung talagang medyo separate sila, no? Yung mga dahil nga sa sharing of yung housing, not necessarily room. Sa worker po? Oo, yung sa living yung sa living conditions ng ating living conditions, do you think it's part ng parang inadequate yung trato sa ating mga domestic helper ng mga kababayan? Kahit naman po sila nasa loob din ng ng bahay ng employer, hindi naman guarantee na naka-live-in sila, hindi guarantee na meron silang sariling kwarto. Hindi yan guarantee kasi ang totoo dito, marami ding mga worker na ang tulugan sa sofa, so you have to wait na matapos si amo mong kumain bago ka pa makatulog. Wala ka rin masyadong privacy doon. So yung iba nga po mas malala. Yung iba ang kwarto sa toilet, sa ibabaw ng washing machine, maglalagay lang. Yung iba sa cupboard. Yung imbis na mga pinggan at baso ang nakalagay, tulugan. Ma'am, sa ganun sitwasyon, saan sila pwedeng dumulog? Siyempre kayo, yung organization nyo, tumatanggap ng... Pero normally, saan dumudulog yung ating mga kababayan na ganyan sitwasyon? Siyempre, dapat ang konsulado natin ang unang-unang pwedeng tumulong. Oo, tama nga. Because they have all the resources. Pangalawa, pagka ganun ang kalagayan, at kung nalalaman natin, in-advise na natin na magreklamo na sa police at sa immigration, sa labor. Kasi may violation na ng contract Kasi sinasabi sa kontrata na dapat maayos ang tutulugan mo, pag gano'n ang mga tutulugan mo, wala ka ng privacy, tapos hindi naman siya maayos na tulugan, pwede mong ireklamo. Kaya lang, dahil siyempre din sa hirap nung kalagayan, pinagdaanan ng mga kababayan natin na madaming ang utang, bago umalis, tinitiis na lang din yung ganong hanggang sa wala nang magawa, puputok na yung problema talaga, hindi nakakayanin, lalo na kung sinasaktan pa. Yung iba na-tolerate pa po yung walang maayos na tulugan o walang privacy, pero yung saktan, ibang klase na yon. Yes. Yung mga discrimination sa mistreatment, available ba yung legal protection ng gobyerno ng Hong Kong? I mean, not necessarily yung ating konsulado. Yung about yung pupunta ka sa mga pulis sa Hong Kong, may mga sitwasyon ba na talagang ina-accommodate naman nila yung mga ganyan reklamo? Katulad sa atin, di ba, sa Pilipino, ang isang kunyari nagtatrabaho sa Pogo, pupunta diyan dahil sa mistreatment sa kanya or talagang inaabuso siya, talagang tinutulungan ng ating pulis at nire-raid nga. Diyan nangyayari ba yun dyan sa Hong Kong? Well, ang maganda naman dito, syempre, yung 999, so pwede kang tumawag. Ini-inform po namin yan sa mga worker. Once na kayo ay nasa hindi magandang sitwasyon, tawag lang ng pulis. Tapos, mabilis namang mag-responde ang mga pulis at magpo-file sila ng reklamo sa employer. So, tapos, meron ng i-reach out na yung consulate para sila ma-assistehan sa matutuluyan, kung hindi yung ibang mga NGO, mga non-government organization. Pwede mong ireklamo. Available naman. Dito, may mga ganong mechanism naman at kailangan mo lang i-push. Ngayon, hindi lang kayang itakda how long it will last yung pagrereklamo mo na parang pagsampa mo ng reklamo matatapos agad. Depende rin yan sa employer Kasi may mga employer na nakikipag din, sabayan sa'yo, ika-countercharge ka. Marami po kung ganong case na bigla na lang pinapababa tapos later sasabihin yung worker ang umalis. Kasi dito hindi kasi pwede basta-basta kang magpababa hindi mo siya babayaran. Dapat mag-notice ka kung ayaw mo siyang bayaran ng equivalent ng 1 month salary.
So, dapat nagno-notice employer ng 1 month. Pag hindi niya yun ginawa, pwede naman outright termination, pero Ako nawala si ma'am. Huwag naman sana. Ma'am, balik lang kayo. Nawala si ma'am. Sa technical department, nawala si ma'am. Sir Dan, nawala si ma'am. Ano sa tingin mo yung sitwasyon? Ma'am, balik lang kayo. Ayan. Pero nakikita ko sa screen na nawala si ma'am, no? Baka para hintayin lang natin. Ang ganda pa naman ng topic yung pinag-uusapan. Marami pang pag-uusapan tayo. Siyempre, tutungo tayo doon sa anong dapat nga na mangyari sa ating mga kababayan na siyempre yung ganyan na hinaharap na problema para na sa ganun talaga makatulong, lalo na ang kanilang organization, yung UNIFIL. Alam ko bilang progressive na organization palaban sila at talagang tumutulong. Kaya nga sana kukunin din natin yung contact number ni ma'am para na sa ganun kung may mga kamag-anak kayo dyan sa Hong Kong na sa tingin niyo tumatawag sa inyo at parang hindi magandang trato sa kanila, pwede na lang kontakin si Ma'am Dolores. Kaya yun ang mahalaga. Ma'am, huwag kayong totally mawala sa... Anyway, meron pa naman tayong 22 minutes sa ating programa. Gumaganda ang ating topic parang umiinit kaso nawala pilitin tayo lang po natin mga kababayan, yung nakikinig sa radyo, antabayan lang po natin kasi nasa Hong Kong si ma'am, siyempre gumagamit lang ng StreamYard. I think nandiyan na ata ulit, di ba? Bigla okay lang ma'am. Nag-brown out. Kasi sumasama siguro yung panahon kasi lakas ng ulan. So medyo telepono na po ang gamit ko. Dahil live, one thing is sure, nagba-brown out din pala sa Hong Kong. Kala ko sa Pilipinas lang. Ayan Totoo. Pilipinas kayo nagba-brown out din pala sa Hong Kong. Nagba-brown out din sa Hong Kong. Pero okay, very seldom. Bihirang-bihira po yan. Ngayon lang. Yes, kakaiba. Baka hindi ba tayo baka na-spy na? Hindi naman siguro. Hindi, wala naman tayong pinag-uusapan na di ba, na sa akin na nag-overboard, hindi naman. Well, anyway, balik tayo. So, when it comes to mga recruitment naman ng mga agency, sige, tunguin muna natin baka ba natin balikan yung sitwasyon ng mga Pilipina. Yung mga domestic, yung mga recruitment agency, ano man pwede nyo sabihin? Nagiging maayos ba ang kanilang pagtulong sa ating mga kababayan? Pakiulit po, pakiulit, medyo namatay uli. Mamaya natin, balikan natin yung tungkol sa ating mga domestic helper na ating mga kababayan. Doon muna tayo sa recruitment agency. Sa tingin naman ba ninyo, parang sa nalalaman nyo, wala naman pang-aabuso yung mga recruitment agency sa ating mga kababayan dyan? Ay, hindi po totoo yan. Ang recruitment agency po actually ang isa sa pinaka-problema ng mga domestic workers sa Hong Kong. Ngayon po, more than doon sa illegal, meron kasing kaming meron silang mga pagkakaso sa mga agency ng illegal collection, dati overcharging kasi merong specific amount ng fee tapos ino-overcharge nila. Ngayon dapat walang placement fee so kaya merong illegal collection. Bukod doon, marami din po yung mga student visa scam and merong mga worker dito sa Hong Kong na biktima ng student visa scam. Ito naman yung mga nagpapanggap na hindi mga recruiter, mga visa consultant, pero sa totoo lang nagre-recruit sila ng worker dito, pinapangako ang mag-aaral sa Canada ng ilang panahon, ilang oras lang, pero mag-work talaga sila, tapos naniningil lang malaki. So, yung po, very complex ang problema pag-usapin ng recruitment agency. Meron din dyan yung illegal recruitment and trafficking kasi minsan, pag napapunta na sa ibang bansa,
natetenga doon, walang trabaho, walang magtutuluyan. So trafficking po 'yon. Kaya malaki po ang issue sa sa mga recruitment agency kasi ang problema kung sa atin 'yan, hindi talaga sila napo-prosecute. Halimbawa po ngayon, meron kaming isang malaking case ng yung student visa scam with Nina Mabatid kasi ang daming na ano dito na recruit papuntang Canada pero hindi nakaalis. So hanggang ngayon mag-iisang taon na hindi pa po natatapos yung kaso. So maraming anong paraan ng mga recruitment ng kanilang pag-invite o paano nila nainganyo ang mga kawawa nating kababayan para sa kanila? Sige, ma'am. Ayan, naputol ulit. Nawawala yung ating illegal collection. Bumalik So, ang nangyayari, dahil dapat walang placement fee, iniikutan nila yan, ang ginagamit nila yung training at saka assessment para doon mangolekta. So, pino-force ang worker na mag-training kahit hindi naman nila kailangan kasi depende yan sa employer Magte-training ka lang kung sasabihin ng employer ay gusto kong mag-training si worker ko. Pero dapat si employer ang magbabayad. So, ang nangyayari, pag inimpose ang training sa atin sa worker, silang nagbabayad yung mga worker. Kaya minsan sinisingil sila 35,000, 50,000. Wala namang pera sa worker, di ba? So, utangin niya yan with the tubo. So, kaya sa loob ng isang taon, nagbabayad lang ng utang yung mga worker para sa illegal collection ng mga recruitment agencies na hindi sila napaparusahan for doing that. Yun naman pong visa scam sa student visa, pupunta dito, dadayuhin pa ng mga consultant company. Galing sa Pilipinas, magbibigay sila ng orientation, papakita nila doon na in 3 months time, makakapunta kayo ng Canada at makakapag-aral kayo doon, makakapagtrabaho kayo at kikita kayo para makapag-aral kayo. Tapos ay sa loob lang ng 3 buwan, makakapunta kayo doon at pwede kayong maging residente sa madaling panahon. So yun po yung mga pangako na magiging residente doon, madadala yung pamilya, ma-avail yung mga public services, government services ng Canada, including the education ng mga anak, hospitalization. Kaya akala mo ang paradise. Ang ganda ng pangako. Kaya yung worker dito, sasabihin sa kanila nung company na magbayad kayo ng 100,000 pesos, discounted yan, pero dapat bayaran nyo in 3 days. Kasi pag hindi nyo yan binayaran ng 3 days, magiging 175,000 na yan. So, ang nangyayari, si worker, dahil naka-discount siya, kala niya, mangungutang para mabayaran. Tapos, pagdating doon, saka nasasabihin yung iba pang mga requirements. Saka lang sila pagpipirmahin ng mga kasulatan, kasabihan na pag yung binayad mo, hindi mo na pwede i-refund. Pero sa umpisa, hindi sinasabi yon. Tapos, dahil estudyante ka, pupunta ka sa school na ito, kailangan mo ng 1 milyon. Kasi, hindi ka pwedeng sabing estudyante kung wala kang 1 milyon kasi kailangan patunayan na kaya mong mag-aral. Tapos sabi pa nung pautangin ka namin nang walang interest. So yung mga ganong mga pangako sa alapahap. Meron tayong kababayan na Oo, mga walang puso talaga kasi ang dami po niyan, libo yung binibigyan ng orientation. Kung 100, 200 lang doon ang makulan mo ng tigwa 100,000. Kung dito sa Hong Kong is 18,500 per tao. Yung kinunan tapos hindi nakaalis. So, marami po yan. Talagang kino-question namin yan kasi itong nagbibigay ng orientation hanggang sa Pilipinas po, laganap. Nagpapatuloy pa rin sila kahit sinasabi na ng Department of Migrant Workers na illegal yung ginagawa nila. Tapos sa iba't ibang mga bansa, marami pa po naloloko. Kaya, okay daw po kayo dun sa opportunities abroad?
Ma'am, Talagang pag-usapan marami pong natin nilo. parang bago sa akin yan, no? Parang hindi binabalita yan dito sa Pilipinas. Mga gaano karami na ang naluloko ng ganyang scheme? Ay, iba't ibang mga bansa. Nung isang araw lang, meron po kami sa Migrante International, na alam ko meron kami may 100 na nagreklamo. Dito sa Hong Kong, meron pong 12 nag-file ng complaint kasi yung iba medyo natatakot, tapos nahihiya na parang naloko sila. Kasi hindi lang ito simpleng mga worker, talagang mga professional, mga doctorate, mga talagang Para magbayad ng milyon, talagang mga kasi mataas na parang level yan. yung iba po nagbenta ng bahay, nagbenta ng sasakyan para makapagbayad ng kanilang para makapunta. No? Tapos at the end of it, hindi naman sila nakaalis. Ngayon, nasasabihin lang sa'yo, pag di ka nakaalis, hindi pumasa sa hindi pumasa sa school o kaya pwede mo ka namang lumipat sa ibang school Sige ma'am, tututukan ko yung kaso na yan. Pupunta tayo sa mga kinaukulan para talagang yung balita niya talagang ikalat din natin. Napapatulpo na po namin yan. Nagkaroon po ng Pero ano nangyari? Nagkaroon po ng ng Senate hearing laban sa equal opportunities abroad. Kasama po yung migrante, kasama po kami sa UNIFIL. Nag-hearing sa Senate at ongoing po yung kaso may nakasampa. Anong committee mo ang humawak? Senate Committee on Migrant Workers. Okay, sige. Sinong chairman? Ang head po niyan ay si Rafi Tulpo. Siya po ang head ng Senate Committee for Migrants. So, inihapag po namin yan. Tapos meron kaming napatigil na orientation sa Mindanao, somewhere in Davao yata. Kasi talagang in-online ni Senator Tulfo na hindi totoo yung ginagawa na to. Huwag kayo maniwala dyan sa orientation, illegal yung ginagawang recruitment. So napatigil po namin. Kaya lang, medyo mukhang malakas din yung yung may-ari. May pera yung mga na yan. Siyempre. At saka mayroon din yung may mga connection din yan. May mga connection to. Dapat si Senator Tulfo talagang hindi titigil. Talaga ipukurso niya unto the end yung bagay na kasi hindi biro maraming kababayan natin. Pero ngayon pag-uusapan na natin bago tayo tumungo doon sa yung mga sabi ko nga kanina bilang isang yung progressive na organization, maraming issue na tinututukan kayo. Pero bago natin iwanan natin yung ating topic, gusto ko lamang malaman din paano natin maiangat o ma-raise ang awareness sa mga bagay na pinag-usapan natin ng mga kapihan, sa mga inequality na nakikita ninyo, nawiwitnessan ninyo. Para sa ganun marami tayong mga kababayan na talagang hindi nakakagat sa mga ganyang pang-enggayo. Yeah, magandang tanong po yan. Ang kagandahan naman sa Hong Kong, very active ang mga organizations Meron ditong mga 300 mahigit na organization. Tapos may mga lugar dito na concentration ng mga Filipino para mapuntahan sila, makakapagbigay ng information kung anong development na nangyayari. Kami po ginagawa namin yan sa UNIFIL sa mga public spaces every Sunday. Meron kaming lugar Naku, nawala na naman. Nawala si Ma'am habang gumaganda yung topic. Ayan, bumalik na ulit. Sige, Ma'am. Nagluluko kasi sa weather siguro. So, may mga public education. Tapos, yung social media is also one means na ginagamit natin para mag-reach out din dun sa ibang kababayan. Kasi hindi naman lahat ay maaabot natin. Ang mga simbahan are also helping. So, yung mga meeting ng mga leaders, ginagawa po namin, kagaya kami, nagko-call kami ng leaders meeting. Tapos, ang consulate din po ay sinasabihan namin na dapat magkaroon ng regular meeting kasi sila dapat ang nagpapadaloy, nagbibigay ng mga impormasyon sa ating mga kababayan. Ang problema,
siguro nung pandemic sa unang 2 taon, kauna-unawa na hindi ka pwedeng magtipon, pero after the pandemic, it's all normal. Pero hindi pa rin napabalik yung mga community meeting. So, nang maayos, no? Dinedemand namin yun. Kasi lalo ngayon, yung issue ng, punta na tayo dun sa mga issue ng OFW dito, isa po talaga sa matinding issue namin, yung mga mandatory fees, PhilHealth, Pag-ibig, SSS, OFW insurance, tapos yung OEC. Unahin ko na yung OEC, yung Overseas Employment Certificate, maliit na papel lang yan. Nire-require kami kumuha niyan tuwing uuwi para sabihin na exempted daw kami kasi sa tax. So, ito na yung papakita namin na katubayan kami ay mga legitimate workers sa Hong Kong. Matagal na namin kina-contest yan kasi OEC ay hindi naman kailangan eh. Bakit siya pinipilit na pakuha pa sa amin? Ngayon, nagagamit tuloy siya na instrument for scam. Meron pong mga workers sa Pilipinas paalis. Dahil kailangan nila ng OEC, nagbayad ng 7,000, nagbayad ng malaking halaga para makakuha, pero fake. Hindi rin sila nakaalis. So, kala nila makakalusot sila. So, para sa'yo, dapat alisin na yung OEC na yan. Dapat alisin na po kasi kung patunay lang kasi na worker kami, legitimate worker, then we have our visa. Meron kaming kontrata. May passport kami, may ID kami, all these things patunay. Sobra na. Sapat na yan eh. Kaya nga, ano bang tanggapan ng may direct na may kinalaman dyan? Dati po sa POEA yan. Ngayon ay, pero nasa Department of Migrant Workers na siya. DMW dito. Department of Migrant Workers Office. So sabi namin dati sa Polo. Dating POEA. So sabi namin, madali lang tanggalin niya kasi hindi naman siya batas eh. It's only an order. Sabihin lang ng presidente, tanggalin na yan. Hindi na yan kailangan. Kaso ang problema, itong mga kapit-tukong politiko na ginagamit yan para magkapera kasi nakukutongan yung worker. Imagine ninyo, pagkukuha kami yan, every 2 years na uwi ka, kailangan mong kumuha ng OEC, fill up ka online. Pag nakalimutan mo yung password mo, kalimutan mo yung ID mo something, di ka na makakakuha. So you have to go to, perwisyo, pipila ka ng mahaba para kumuha ng OEC, hindi ka makakain, hindi ka makaihi kasi baka mawala yung pila mo. Tapos pagdating mo doon, hindi pa makabisa yung password, uulit ka ulit. So may mga kaya talagang isa yan. Matagal na po namin dinidemand dyan na alisin. Lalo na ang haba ng pila. Talagang maghapon nakapila yung worker. Yung iba tumatakas lang eh. Tapos yung sumunod po yung yan. Sige lang. Yung sumunod yung mandatory PhilHealth. Ang stand naman po namin dyan, kami dito lahat ay insured. Policy ng government ng mga manggagawa ay kunan ng insurance ng kanilang employer. Pag hindi nila yon ginawa, kung anong expenses ng worker sa kanyang medical, sasagutin ng employer. So kaya yung PhilHealth, hindi po namin magagamit sa Hong Kong. Kasi hindi naman yan pwedeng sabihin ay may PhilHealth ako. So wala siyang saysay. Ang problema, pinipilit kami, nilagay pa sa batas eh. Kaya naging mandatory yung membership. Tapos every year nag-i-increase, batay pa sa sweldo namin, 5% ng sweldo namin ang ibabayad namin sa PhilHealth na hindi naman namin papakinabangan. After 1 year, magbabayad uli kami, tapos wala naman. So gusto namin, huwag siyang gawing mandatory. Voluntary kasi kung gusto ng iba na mag-member, then they can opt to. Tapos, families naman namin, may mga PhilHealth din. Si nanay ko, matanda na. So, entitled na siya doon. Mga kapatid ko lahat meron. So, sino pa ang gagamit ng PhilHealth membership? Kaya dapat hindi siya mandatory. So, yun lang naman ang sinasabi namin eh. Even yung mga health insurance, kasi nga meron na kami dito nagdodoble. Nagiging dahilan pa yan ng galit ng employer. Kasi sabi niya, ang laki-laki na ng ginastos ko sa inyo. 15,000, I pay 15,000 Hong Kong dollars for
hiring you or 20,000 Hong Kong dollars. Tapos, babayad pa ako ng insurance, babayad pa ako ng kung ano-ano. So, nagre-reklamo din ng mga employer. Hindi rin naman kailangan. Nakikita ko, ma'am, maraming dapat ayusin, no, sa mga pinag-usapan natin. Kaya kulang ang isang oras natin. 2 minuto na lamang nalalabi sa ating programa. Ma'am, sana magkaroon tayo ng part 2 sa usaping ito. Sapagkat marami din ako gustong itanong sa iyo, lalo na yung alam ko, yung organization nyo, sa pagtalakay ninyo, sa pag-ipag-usap niyo sa mga kababayan natin, pinag-uusapan yung mga isyong, di ba, pumapalaw na nangyari sa ating bansa. Katulad ng issue ngayon, pinag-usapan yung divorce bill. Siyempre, may kinalaman yan. Yes. Dahil yung may relasyon ng ating mga kababayan, nahihiwalay sila sa kanilang mahal sa buhay. Yan, pinag-uusapan yung mga bagay. Yung nga lang, wala na tayong ganong oras. Ma'am, part 2 talaga kailangan natin. Sana magkaroon po tayo yan. At the same time, yung talagang, kasi gusto paano magkaroon, ma-empower yung mga kababayan natin, di ba? Kasi ang lakas nila ay nasa kanila through education, magkaroon pa sila ng special training. Pero para sa akin, higit sa lahat, magkaroon talaga ng super awareness ang ating bawat individual na kababayan natin para maisip nila talagang nasa kanilang lakas nasa kanilang kapangyarihan. At lalo na ang mga politiko, lalo na sa mga senatorial, mga party list, pupunta yan dyan sa Hong Kong at magkakampanya yan. Kaya yun naman ang panahon din na sabihan nyo sila, sige, nandiyan dito kayo, itong gawin yung batas para sa amin. Wala na oras, ma'am, sa inyong huling mga linya, sa inyong pagkakataon, maraming salamat. Magsalita, ma'am, kayo. Sa loob ng isang minuto. Opo, okay. Maraming salamat po sa pagkakataon nga muli na makapagsalita kami, may ipahayag yung mga issues ng mga OFW sa Hong Kong. Alam namin na iba ang napaparating sa Pilipinas, ibang interpretasyon na pag nagtrabaho sa abroad ay maayos ang kalalagayan. So, ito po pinapakita namin ang sitwasyon ng mga OFW sa Hong Kong pa lamang yan. At hindi rin naiiba sa iba pang mga country. So, importante po na ang pamilya ay nakasuporta sa inyong pamilya na nagtatrabaho sa ibang bansa at kami naman dito ay hindi rin nagpapabaya. Yung organization ay malaking bagay kasi yung lakas ng organization tumutulong sa amin para kahit malayo kami sa anyo, sa ating pamilya, ma-assert namin yung rights namin kahit nandito kami sa ibang bansa. At sana matulungan nyo kami dyan sa Pilipinas by understanding itong kalagayan namin. Saan ninyo ang arangkada kapatiran na isa na sa kabalikat ninyo sa issue na yan. Ma'am, maraming salamat. Sa susunod. Maraming salamat. Yes, ayan po si Ma'am Dolores Valladares Pelaez. Yan. At siyempre, sa ngalan din siya ng aking kaibigan si Amalia, si Brad Ramon, at siyempre, sa ngalan ni Sis Ja, Sis Nibea, Sis Hanalay, Sis Sakura. Siyempre, ang sangalan din ng ating big brother, Kari Lasso, na pagayan natin na makakasama na susunod sa Sabado. At siyempre, sangalan ng ating producer, Jojo Kiawi. Ito ang yung lingkod, Ronnie Akal. Maraming salamat. Magandang hapon. Viva Saraba. Sa ating mga kwentuhan, walang maiiwanan, lahat masasamahan. Dito makinig, bida ang malilibang. Sarabang arangkada para dito sa lahat. Kasiyahan na palaging may angat. Araw-araw arangkada, may bisita. Makatanda na ang puhunan sa bawat tanong na linya. Kada araw ay kakayod at malabo ng mapagod. Di salang minimiti yung makapana ang tugatog. Di na pwedeng ihinto ang mga oras na kasaliw. Ito ang unlaran ng isipang nag-aliw. Kayo ang aming hilo, kapatirang may tindig. Istasyon na pangdiin, kaduming na makisig. Tanggal ang negatibo sa kanyang bukang bibig. Positibo ang lahat ng inyong maririnig. Bawat bukas may saya, tagumpay ang madadala. Sa tamang oras may liwanag na kanyang matataya. Lagi sulit ang segundo na iyong ilalaan. Basta imbitado ka, matik na kahandayan. Arangkada kapatiran, banayad ang usapan. Busilang ang isipan sa ating mga kwentuhan. Walang maiiwanan, lahat masasama.
makinig, bida ang malilibang. Sarabang arangkada para dito sa lahat. Kasiyahan na palagi may angat. Araw-araw arangkada, kada may bisita. Makatanda na ang puhunan sa bawat tanong na linya.